Magandang araw po, Ma'am Rain. Ako po pala si Dominga, isang dalagang lumaki sa paanan ng bundok at mula pagkabata pa lang ay palagi na akong tinatawag na makulit at mapangahas. Habang ang iba ay takot tumapak sa masukal na kagubatan, ako naman, doon nakakahanap ng katahimikan. May kakaibang saya sa bawat tunog ng mga kuliglig, sa halimuyak ng mga dahon, at sa malamig na simoy ng hangin na parang may lihim na sinasabi. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga engkanto, mga nilalang na nakatira sa ilalim ng lupa o sa mga punong balete. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga yon. Para sa akin kasi, kathang isip lang lahat ng yon. Hanggang isang gabi, may nangyari na nagpabago sa lahat ng paniniwala ko. Noong gabing yon, wala akong magawa kaya nagpasya akong maglakad papunta sa kagubatan sa likod ng aming baryo. Gusto ko lang sana makalanghap ng sariwang hangin at marinig ang awit ng mga kuliglig. Ngunit habang palalim ako ng palalim sa kagubatan, may narinig akong kakaibang himig. Isang boses ng lalaki na napakalambing. Halos parang tumatawag sa akin. Ang bawat nota ng kanyang awitin ay parang humihila sa kaluluwa ko. At bago ko pa namalayan, nakarating na ako sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan noon. Sa gitna ng liwanag ng buwan, may nakita akong puno ng balete na napakalaki. At sa lilim nito, may isang lalaking nakatayo. Ang balat niya ay parang kumikislap sa liwanag ng buwan. At ang mga mata niya ay tila kulay ng dagat. Napatigil ako sa paghinga. Sino ka? Tanong ko, pero ang tinig ko ay halos bulong lang. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi ko maipaliwanag. Malambing pero may halong misteryo. Ako si Iris, ang tagapangalaga ng gubat na ito. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pero hindi ako natakot. Sa halip, parang may malakas na hatak sa kanya. Isang puwersang hindi ko maipaliwanag. Nag-usap kami ng matagal. Tungkol sa kalikasan, mga bituin, sa mga taong nakakalimot na pahalagahan ng kagubatan. Ang bawat salita niya ay parang musika na dahan-dahang bumabalot sa akin. Nang magpaalam na ako, bigla siyang nagsalita. Babalik ka, Dominga. Kapag tinawag ka ng hangin, sundan mo. Napangiti lang ako noon. Iniisip na biro lang yon. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, narinig ko muli ang tinig niya sa hangin. Mahina pero malinaw. Parang bulong na may halong pangako. At doon ko unang naramdaman ang kakaibang takot na may kasamang pananabik. Na marahil, hindi lang tao ang aking nakilala sa kagubatan. Hindi ako mapakali kinabukasan. Kahit anong gawin ko, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang lalaking nakilala ko sa kagubatan. Si Iris. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang hatak niya sa akin. Habang naglalaba ako sa ilog, napatingin ako sa mga alon ng tubig. Umaasa na baka makita ko roon ang refleksyon ng kanyang mga mata. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na guni-guni lang ang lahat. Dala lang siguro ng pagod o ng lamig ng gabi. Pero sa tuwing papasok ang hangin sa bintana ng bahay namin, parang naririnig ko muli ang tinig niyang mahina ngunit malinaw. Para bang tinatawag niya ako? Lumipas ang ilang araw at habang papalubog ang araw, parang may pumipilit sa akin na bumalik sa kagubatan. Hindi ko maintindihan kung bakit pero parang may humihila sa puso ko. Kaya kahit nagdadalawang isip, naglakad ako papunta roon. Sa bawat yapak, mas nagiging tahimik ang paligid. Wala ni huni ng ibon, ni ihip ng hangin. Nang marating ko ang puno ng balete, biglang lumamlam ang langit at ang paligid ay tila nabalot ng ginintoang usok. Mula sa gitna ng usok, lumitaw si Iris.
Nakasuot ng mahabang kasuotan na kumikislap na parang gawa sa hamog. Ngumiti siya sa akin. Alam kong babalik ka. Sabi niya sabay abot ng kamay. Hindi ko alam kung bakit pero kusa kong hinawakan yun. Mainit ang palad niya. Pero may kakaibang enerhiya na dumaloy sa katawan ko. Parang tinanggal ang lahat ng bigat at pagod. Hindi ka dapat madalas nagpupunta sa ganitong lugar. Delikado sa mga mortal. Sabi ko habang nag-aalangan. Napatawa siya. Isang halakhak na tila nagmula sa hangin mismo. Delikado para sa iba, pero hindi para sa'yo, Dominga. Ikaw ay may kakaibang liwanag na hindi mo pa alam. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano tutugon. Pinaupo niya ako sa ilalim ng balete at habang nagsasalita siya tungkol sa mga lihim ng kagubatan, parang unti-unting nagiging malinaw sa akin na hindi siya basta nilalang. Sa bawat salitang binibitawan niya, may kasamang alindog na halos ipikit ko ang mga mata ko sa bawat hinga. Nang tumingin ako sa kanya, sandali siyang natahimik at marahang nagsalita. Kapag dumating ang tamang oras, ipapakita ko sa iyo ang aking mundo. Pag uwi ko, tahimik ang lahat. Pero sa loob ko, parang may apoy na nagsimula. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Ang alam ko lang, hindi na ako mapapanatag hanggat hindi ko muling nakikita ang engkantong nagpaikot sa mundo ko. Mula nang muli kong makita si Iris, tila nagbago ang takbo ng mga araw ko. Madalas akong mapatingin sa labas ng bintana, nakikinig sa hangin na parang may dalang lihim na tinig. Hanggang isang gabi, nagising ako na tila hinihila ng malamig na simoy mula sa kagubatan. Hindi ko alam kung panaginip o totoo pero parang may bulong na nagsasabing, "Halika, Dominga. Panahon na." Nang silipin ko ang sarili ko sa salamin, nagulat ako. Maputla ako. Namimilog ang mga mata at ramdam kong nanlalamig ang buong katawan ko. Pag-ikot ko, nakita ko sa sulok ng kwarto ang isang liwanag na kumikislap. At mula roon, lumitaw si Iris. Tahimik siyang lumapit. Ang kanyang presensya ay parehong nakakatakot at nakakaakit. May sakit ka. Bulong niya sabay dantay ng kamay sa noo ko. Parang may kuryente akong naramdaman. At biglang naging magaan ang pakiramdam ko. Bakit mo ako ginagawang ganito? Bakit parang hindi ako mapalagay mula nang makilala kita? Lumingon siya at ang mga mata niya ay may lalim na hindi ko maabot. Dahil ikaw ang tadhana ko na matagal kong hinintay. Ngunit kung mananatili ka sa mundo ng tao, unti-unti kang manghihina. Ang kaluluwa mo ay tinatawag na ng mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero ng gabing yon, bumagsak ang katawan ko sa sahig. Huling naalala ko ang pagyakap ni Iris at ang malamig na hangin na yumakap din sa akin. Nang imulat ko muli ang mga mata ko, nasa gitna ako ng gubat, sa paanan ng punong balete. Nakatayo si Iris suot ang gintong balabal at sa paligid namin, may mga ilaw na lumulutang, mga diwatang nakatingin sa akin na tila nag-aabang ng desisyon. Sumama ka sa akin, Dominga. Ililigtas kita at hindi mo na kailangang magdusa bilang mortal. Mahinahong sabi ni Iris. Tinitigan ko siya at sa sandaling yon, parang nawala lahat ng takot ko. Ang mga mata niya ay puno ng sinseridad. At ang bawat salitang binibitawan niya ay parang panata. Paano kung hindi ako sumama? Mamamatay ka. Ngunit kung pipiliin mo ako, mamumuhay kang magpakailanman. Sa harap ng liwanag ng buwan, inabot ko ang kanyang kamay.
Kung kapalit ng buhay ay ikaw, handa akong sumama. Sa sandaling yun, naramdaman ko ang pagyakap ng hangin at ang simula ng kapalarang hindi ko na matatakasan. Sa muling pagmulat ng mga mata ko, bumungad sa akin ang isang liwanag na tila galing sa libo-libong bituin. Nakahiga ako sa malambot na damo na parang sutla. At sa paligid ko ay may mga nilalang na hindi ko kailanman nakita sa mundo ng tao. May mga diwata na kumikislap ang balat, mga duwende na may gintong kasuotan, at mga nilalang na parang hangin lang kung dumaan. Ang lahat ng iyon ay nakatingin sa akin na para bang inaantambayanan ng aking pagbangon. Sa gitna nila, nakatayo si Iris. Suot ang isang balabal na kumikintab sa bawat galaw ng hangin. Ngumiti siya sa akin at inalok ang kanyang kamay. "Maligayang pagdating sa aking mundo, Dominga." Sabi niya habang ang tinig niya ay parang musika sa hangin. Tumayo ako at napanganga sa kagandahan ng lugar. Sa hindi kalayuan ay may mga punong kristal na nagliliwanag. May ilog na parang salamin ng langit. At mga bulaklak na sumasayaw kahit walang hangin. "Ito ba ang mundo ng mga engkanto?" Tanong ko na halos pabulong. Tumango si Iris at sinabing, "Oo, at dito magsisimula ang iyong bagong buhay." Dinala niya ako sa gitna ng isang malawak na hardin kung saan nakatayo ang isang dambuhalang puno na may dahong pilak at ugat na kumikislap sa ilalim ng lupa. Sa paanan nito ay may mga engkantong nakaputi. May hawak na mga sulo at kumakanta ng awit na hindi ko maintindihan pero nagpapakalma sa loob ko. "Ngayong gabi, ikaw ay magiging aking asawa." Sabi ni Iris habang inilalagay ang kamay sa aking pisngi. Hindi ako nakasagot. Hindi ako nakaramdam ng takot, kundi ng kakaibang kapayapaan. Isinuot niya sa akin ng isang korona na gawa sa liwanag at ang kasuotang suot ko ay biglang nagbago. Mula sa simpleng damit, naging puting habi na parang ulap. Sa ilalim ng punong iyon, ginanap ang kasal naming dalawa. Sa bawat awitin ng mga diwata at sa bawat bituin na tila sumasabay sa amin, nararamdaman ko ang bigat ng panatang iyon. Pagkatapos ng seremonya, marahang hinawakan ni Iris ang aking kamay. "Simula ngayon, ikaw na ang reyna ng kaharian ng Lirawan." Sa unang pagkakataon, naramdaman kong parang isa ako sa mga nilalang ng engkanto. Malaya, maganda, at tila walang hangganan. Ngunit sa kabila ng lahat ng liwanag, may malamig na pakiramdam akong dumampi sa dibdib ko. Isang bulong na nagsasabing may kapalit ang lahat ng ito. Mabilis akong nasanay sa buhay sa kaharian ni Iris. Araw-araw ay parang panaginip. Ang almusal ay mga prutas na nagliliwanag sa kulay ginto. Ang tubig ay parang may halong pulot. At sa gabi ay natutulog ako sa silid na may kisame na puno ng kumikislap na ilaw at tila mga bituin na abot kamay lang. Ang mga diwata ay laging magalang sa akin. Tinatawag akong Reyna Dominga. At kahit noong una ay nahihiya ako, unti-unti kong tinanggap ang bagong katauhan ko. Ngunit sa likod ng kasaganahan at hiwagang iyon, may mga tanong na hindi ko kayang alisin sa isipan ko. Bakit ba ako hindi pinapayagang bumalik sa mundo ng mga tao? Bakit laging nagiging malamig si Iris kapag tinatanong ko tungkol dito? Isang gabi, habang nakaupo kami sa tabi ng ilog ng liwanag, tinanong ko siya ng direkta. "Iris, bakit hindi mo ako pinapabalik? Gusto ko lang sanang makita muli ang aking ina." Tahimik siya sa ilang sandali bago tumingin sa akin. "Hindi ka na maaaring bumalik, Dominga. Ang oras sa inyong mundo ay hindi pareho rito. Kung lalabas ka, maaaring hindi ka na makabalik kailanman."
May lungkot sa boses niya pero may halong utos din. Kahit isang saglit lang? Tanong ko na halos pakiusap. Bigla niyang hinawakan ang aking kamay. At sa unang pagkakataon, nakita kong nagbago ang anyo niya. Ang mga mata niyang asul ay naging madilim. At sa paligid niya ay tila umikot ang hangin na may kasamang apoy. Huwag mo nang ulitin ang tanong na yan. Mahina niyang sabi. Napatigil ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa sa sarili ko. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa dati at marahang hinaplos ang aking buhok. Patawad. Ayokong mawala ka. Doon ko naramdaman na may tinatago siyang lihim. Isang bagay na may kinalaman sa dahilan kung bakit ako narito. Kinabukasan, sinubukan kong alawin ang sarili ko. Tinuruan ako ng mga diwata kung paano magpabago ng anyo ng mga halaman. Paano gumawa ng ilaw gamit lang ang paghinga. Natuwa ako. Pero sa tuwing matatawa ako, may bahagi ng puso ko na parang may puwang. Isang bahagi na hinahanap ang simpleng mundo ng tao. Ang amoy ng ulan, ang tawanan sa baryo. At tuwing gabi, bago matulog, napapaisip ako. Masarap nga bang maging asawa ng engkanto o masyado lang itong maganda para maging totoo? Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Iris, napansin kong bukas ng bahagya ang malawak na bintana ng aming silid. Mula roon ay may malamlam na liwanag na nagmumula sa malayong dako ng gubat. Parang may tumatawag na tinig. Hindi katulad ng sa kanya, kundi isang matanda. Paos ngunit malinaw. Dominga, oras na para malaman mo ang katotohanan. Kinilabutan ako. Dahan-dahan akong bumangon at sinundan ng liwanag. Ang mga yapak ko ay walang ingay. At kahit ang mga punong dinadaanan ko ay tila lumilihis upang bigyan ako ng daan. Sa bawat hakbang, lalong lumalakas ang tinig hanggang sa marating ko ang isang matandang punong balete na mas malaki pa kaysa sa iba. Sa paanan nito ay isang nilalang na tila kulubot ang balat at kumikislap ang mga mata sa dilim, ang tagapangalaga ng puno. Huwag kang matakot, Reyna. Matagal ko nang alam na darating ka rito. May karapatan kang malaman kung sino at ano talaga ang iyong asawa. Nanlamig ako sa sinabi niya. Ano pong ibig mong sabihin? Si Iris ay hindi ordinaryong engkanto. Isa siyang anak ng sumpa. Noon pa man ay ipinagbawal sa kanilang lahi ang umibig sa mortal. Kapag nangyari iyon, mawawala ang kanilang kapangyarihan at mabubura ang kanilang pangalan sa aklat ng mga diwata. Napaatras ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil mahal ka niya. Ngunit alam niyang oras na malaman ng mga engkanto na ikaw ay isang mortal. Kapwa kayong mapapahamak. Ramdam kong nanlalamig ang aking mga kamay. Parang biglang gumulo ang lahat ng paniniwala ko. Ang lalaking minahal ko pala ay nabubuhay sa gitna ng kasinungalingan. Bago ako makasagot, may malakas na ihip ng hangin ang dumating. At sa loob ng liwanag, lumitaw si Iris. Galit ang mga mata. Sapat na! Sigaw niya sabay hampas ng kamay na nagpaalab sa paligid. Tumigil ang matanda. Yumuko at taglaho sa anino ng puno. Tumingin siya sa akin at ang mukha niya ay puno ng pangamba. Hindi mo dapat nalaman yun. Pero, totoo ba? Tahimik siya. At sa katahimikang yun, napatunayan kong tama ang lahat ng sinabi ng tagapangalaga. Sa unang pagkakataon,
Naramdaman kong unti-unting nagbabago ang lahat ng paningin ko sa kanya. Mula sa mahiwagang asawa, naging isang nilalang na puno ng mga lihim at kasinungalingan. Pagbalik namin sa palasyo, tahimik kaming naglakad ni Iris. Wala ni isa man sa amin ang nagsalita. Ang mga ilaw ng kaharian na dati kong hinahangaan ay tila ng itim. At ang malamig na hangin ay may mga dalang bigat na parang nakakabingi. Nang makapasok kami sa aming silid, humarap siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Dominga, hindi mo dapat pinakinggan ng tagapangalaga. Ginagawa lang niya yun upang sirain ang tiwala mo sa akin. Pero sa tono ng kanyang boses, alam kong nagsisinungaling na naman siya. Sabihin mo na lang ang totoo. Mahal mo ba ako dahil ako si Dominga o dahil ako ang dahilan ng iyong sumpa? Hindi siya agad sumagot. Bagkus pumikit siya. At ang paligid ay biglang lumamig. Nang muli niyang idilat ang mga mata niya, hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang balat ay naging malabughaw na parang yelo. Ang kanyang buhok ay umaalon-alon na parang usok. At ang mga mata niya kumikislap sa itim na apoy. Napaatras ako. Halos mapahawak sa dibdib. Ito ang tunay kong anyo. Sabi niya, mababa at malamig ang boses. Hindi ko na kayang itago pa sa'yo. Tahimik lang akong nakatitig sa kanya. Hindi siya mukhang halimaw pero ramdam ko ang kapangyarihang dumadaloy sa kanya. Isang uri ng lakas na hindi kayang unawain ng mortal. Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang takot na baka matakot ako. Ito ang dahilan kung bakit ayokong malaman mo. Dahil sa oras na makita mo ako sa ganitong anyo, mawawala ang lahat ng tiwala mo. Hindi ko napigilang umiyak. Hindi ako natatakot. Sagot ko sabay hawak sa kanyang mukha. Nakita ko na kung paano mo ko pinoprotektahan. Kung paano mo ko minahal. Ano mang anyo mo, ikaw pa rin ang Iris na pinili kong mahalin. Napatigil siya at unti-unting naglaho ang dilim sa paligid. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang pagluha. Maliit na patak ng liwanag na tila mga bituin na nahuhulog sa lupa. Walang mortal ang nagsabi sa akin niya noon. Ngayon alam ko ng totoo ang pag-ibig mo. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. At sa yakap na iyon, naramdaman kong tila naglalaho ang bigat ng sumpa sa kanyang katawan. Sa gabing iyon, sa gitna ng kadiliman ng kaharian, dalawang nilalang mula sa magkaibang mundo ang muling nagpanata. Na kahit anong anyo, hindi kailanman magbabago ang pag-ibig na nagbuklod sa kanila. Simula nang ipakita ni Iris ang tunay niyang anyo, naging mas maayos ang samahan namin. Hindi na niya kailangang magtago. At ako naman ay natutong tanggapin ang lahat ng kababalaghan sa mundong iyon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin kong tila may mga matang laging nakamasid sa akin saan man ako magpunta. Minsan, habang naglalakad ako sa hardin, biglang hihinto ang mga diwata at magtitinginan. Saka, magbubulungan. Sa una, inakala kong imahinasyon ko lang yon. Pero nang marinig ko isang gabi ang pag-uusap ng dalawang diwata sa likod ng silid, doon ko nakumpirma ang katotohanan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi hihina ang mga ilog ng lirawan. Bulong ng isa. Ang hari natin ay naging mortal sa puso dahil sa isang tao, hindi siya karapat-dapat. Sagot ng isa pa. Nanlamig ako. Hindi ko akalaing ganito ang tingin nila sa akin. Simula noon, naging malamig ang pakikitungo ng ilang nilalang sa palasyo. Hindi na rin ako tinatabihan ng mga diwata sa hapag.
at ang mga dating ngiti ay napapalitan ng malamig na katahimikan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa labas ng palasyo, biglang may sumulpot na alon ng hangin. Sa gitna nito ay lumitaw ang isang engkantong babae. Mataas, maputla, may mga pakpak na tila gawa sa hamog. Ikaw ang dahilan ng pagdarusa ni Iris. Dahil sa'yo, unti-unti siyang humihina. Hindi mo alam pero sa bawat araw na ginugugol niya sa piling mo, nawawala ang kapangyarihan niya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Mahal ko siya. Kung totoo ang sinasabi mo, mas pipiliin ko pang mawala kami sa mundong ito kaysa magkahiwalay. Ngunit bago pa ako makagalaw, dumating si Iris. Nakita ko sa mga mata niya ang nag-aalab na galit. Huwag mong sasaktan ang asawa ko. Sigaw niya sabay taas ng kamay at nagliyab ang paligid. Lumuhod ang mga diwata at mga engkantong nakapaligid. Pero ramdam ko ang tensyon. Iris, tama na. Hindi mo kailangang patunayan ang pag-ibig mo. Huminga siya ng malalim at tinigilan ang kanyang galit. Walang sino man ang magpapahiya sa reyna ko. Mariin niyang sabi. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Sa likod ng mga ngiting pilit ng mga diwata, naramdaman kong may paparating na unos. Isa na susubok sa tibay ng aming pag-ibig at sa lakas ng kanyang puso bilang hari ng mga engkanto. Mula nang ipinagtanggol ako ni Iris laban sa mga diwata, mas lalong naging tensyonado ang paligid ng kaharian. Ramdam kong may galit at panibugho sa mga matang nakatingin sa amin. Kahit tahimik silang nagbubunyi kapag dumarating ang hari, nararamdaman kong may mga lihim silang usapan sa likod ng mga ngiti. Isang araw, habang abala ako sa pagtuturo sa mga batang diwata kung paano magpalutang ng bulaklak sa hangin, biglang dumating si Lirien. Isang mataas na alagad ng kaharian na kilala sa kanyang katalinuhan, ngunit malamig na ugali. Yumuko siya ng bahagya, ngunit ramdam kong hindi iyon tanda ng paggalang. Reyna Dominga, ipinapatawag ka ng mga tagapayo ng kaharian. May kailangan daw silang linawin tungkol sa paghina ng ating mga ilog at halaman. Agad akong nakaramdam ng kaba. Sumama ako sa kanya papunta sa bulwagan, kung saan naroon ng ilang matandang engkanto at diwata na pawang seryoso ang mga mukha. Nang makita nila ako, tumahimik ang lahat. Tumayo ang pinakamatandang tagapagpayo at nagsalita. Simula nang dumating ka sa ating mundo, unti-unting nangihina ang kapaligiran. Ang ilog ng liwanag ay nawalan ng kinang at ang mga bulaklak ay natutuyo. Naniniwala kami na ito ay sumpang dala ng iyong pagiging mortal. Nanlamig ako. Tinitigan ko si Iris na nakatayo sa gilid ng bulwagan. Hindi siya agad nagsalita, ngunit halata sa mukha niyang nagpipigil ng galit. Walang kasalanan ng aking asawa. Kung may paghina mang nagaganap, ako ang dahilan nun. Pinili kong magmahal ng mortal. Iyon ang tunay na dahilan. Nagbulungan ng mga diwata at ang mga mata nila ay lalong naging malamig. Hindi ko napigilang umiyak. Lumapit ako kay Iris at hinawakan ang kanyang kamay. Kung ako ang sanhi ng problema, aalis ako. Hindi, Dominga. Hindi mo kailangang umalis. Ngunit kung gusto nila ng patunay, magbibigay tayo. Tumingin siya sa mga tagapayo at idiniklara. Ipagkakaloob namin ang pagsubok ng 3 patunay ng pag-ibig. Kapag nalampasan niyo ng aking asawa, mabubura ang pagdududa ninyo. Tahimik ang buong bulwagan. Ngunit ramdam kong nagsimula ng magningning ang tensyon sa paligid. Alam kong malaki ang nakataya. Hindi lang ang aming pagmamahalan, kundi ang kapalaran ng buong kaharian ng mga engkanto. Sa gabing iyon, habang magkahawak kami ng kamay ni Iris, naramdaman kong hindi na ito simpleng pagsubok. Isa itong laban para patunayan na kahit sa mundong puno ng mahika, ang pag-ibig pa rin ang pinakamatinding kapangyarihan.
Ang unang liwanag ng umaga ay tila mas malamig kaysa dati. Sa araw na iyon, sisimulan ko raw ang unang pagsubok na itinakda ng mga tagapayo. Tahimik lang si Iris habang pinipigilan kong makita ang takot sa kanyang mga mata. Di mo kailangan gawin to. Sabi niya sa mababang tinig pero ngumiti ako. Pilit na nagpapakatatag. Kung ito ang paraan para maniwala silang wala tayong kasalanan, gagawin ko. Hinawakan niya ang aking mukha at doon ko nakita ang pag-aalala na hindi niya kayang itago. 3 pagsubok, 3 panganib. Kapag nagkamali ka, hindi lang ikaw ang mawawala, pati ako. Ang unang pagsubok ay tinawag nilang dagat ng apoy. Sa gitna ng kagubatan ng mga engkanto, may isang lawa na nag-aalab ng apoy. Ngunit ang tubig nito ay nananatiling malinaw. Ang kailangan ko raw ay tumawid ng hindi nasusunog. Binigyan nila ako ng sandaling panalangin. At nang ako ay humakbang, naramdaman ko agad ang init na parang susunugin ng balat ko. Pero naalala ko ang mga sandaling kasama ko si Iris. Ang mga halakhakan namin sa ilog ng liwanag, ang unang gabi ng aming kasal. At unti-unting lumamig ang apoy sa paligid ko. Nakatawid ako nang hindi nasaktan, habang nakatingin sa akin ang mga diwata na parang hindi makapaniwala. Ang ikalawang pagsubok ay ang tore ng hangin. Isang napakataas na tore na walang hagdan. At tanging hangin lang ang paraan upang marating ang tuktok. Kailangan kong umakyat gamit ang sarili kong lakas at tiwala. Habang tinatangay ako ng malakas na hangin, ilang beses akong muntik na mahulog. Ngunit sa bawat pagkakataon, naririnig ko ang tinig ni Iris sa isip ko. Huwag kang bibitaw, Dominga. Ako ang hangin sa paligid mo. Sa pag-akyat ko, pinilit kong paniwalaan yon. At sa wakas, narating ko ang tuktok. Ngunit ang huling pagsubok ang pinakamabigat. Ang ilog ng mga alaala. Kailangan kong uminom ng tubig na magpapakita ng lahat ng nakaraan. Kabilang ang mga sakit na pilit kong kinalimutan. Sa unang lagok pa lang, nakita ko ang aking ina. Umiiyak habang hinahanap ako. Nakita ko ang buhay ko bago ko nakilala si Iris. Simple ngunit puno ng pagmamahal. Dumaloy ang luha ko. Ngunit ininom ko pa rin ang natitirang tubig hanggang sa mawalan ako ng malay. Nang magising ako, yakap ako ni Iris na umiiyak. Nagawa mo, Dominga. Ngunit napansin kong kumikislap ang balat niya. Unti-unting nagiging abo ang gilid ng kanyang mga kamay. Sa sandaling yon, naintindihan ko. Ang kapalit ng aking tagumpay ay ang kanyang kapangyarihan. Sa halip na saya, ang hangin sa paligid ay puno ng pighati. Ang pag-ibig na nagbago sa lahat ay ngayon din ang unti-unting kukuha sa kanya. Mula nang matapos ko ang 3 pagsubok, nagbago ang lahat sa kaharian ng Lirawan. Wala nang kumukwestiyon sa pag-ibig namin ni Iris. Ngunit kapalit nito, nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Unti-unti siyang nanghihina araw-araw. Ang dating makapangyarihang hari na kayang utusan ang hangin at liwanag, ngayon ay hirap nang makalakad. Nakatira pa rin kami sa palasyo. Ngunit wala na ang dating kislap sa paligid. Ang mga bulaklak ay hindi na sumasayaw sa ihip ng hangin. At ang mga ilog ay tila umiiyak na lamang sa bawat agos. Alam kong ako ang dahilan nun. Isang umaga, habang tinutulungan ko siyang maglakad sa hardin, hinawakan niya ang aking kamay at ngumiti ng mahina. Dominga, nararamdaman kong hindi ko na kayang manatili rito. Ang sumpa ay totoo. Kapag minahal ang engkanto ang mortal, mawawala siya sa kanyang pinagmulan. Ngunit masaya akong nangyari ito dahil nakilala kita. Hindi ko napigilang umiyak. Hindi kita iiwan, Iris. Kung mawawala ka, isama mo ko. Hindi ko yun magagawa.
Pero may paraan para manatili tayo. Hindi dito. Hindi rin sa inyong mundo. Sa gabing iyon, hinawakan niya ang aking mukha at sinabing, "Pumikit ka." Nang imulat ko ang aking mga mata, naroon kami sa gitna ng kagubatan. Sa ilalim ng parehong balete kung saan unang nagdagpo ang aming mga mata. Muli kong naamoy ang lupa, ang halimuyak ng gabi, at ang mga kuliglig na matagal ko nang hindi naririnig. Ito ang hangganan. Dito tayo maaaring magsimulang muli. Bilang mga mortal. Sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang humihip at nakita kong unti-unting naglalaho ang liwanag sa katawan ni Iris. Niyakap ko siya ng mahigpit habang ang mga alon ng liwanag ay bumabalot sa amin. Hindi kita pababayaan. At nang muling tumahimik ang paligid, naroon pa din kami. Ngunit pareho na kaming tao. Wala nang kumikislap sa balat niya. Wala nang mahika. Ngunit may init sa kanyang kamay na ngayon ko lang naramdaman bilang totoo. Mula noon, nagsimula kaming mamuhay sa mundo ng mga tao. Nagtayo kami ng maliit na kubo sa paanan ng bundok. Nagtanim, nagtawanan, at natutong mabuhay ng payak. Minsan kapag gabi magkasama kaming nakatitig sa mga bituin. Bawat kumikislap dyan ay alaala ng mundong iniwan natin. Sa piling niya, natutunan kong hindi kailangang maging engkanto ang isang tao para maramdaman ang mahika. Minsan, sapat na ang pagmamahal. Tahimik at payapa ang mga unang buwan ng bagong buhay namin ni Iris. Bilang mga mortal. Simple lang ang aming araw. Nagigising kami sa sinag ng araw, nagtatanim ng mga gulay sa bakuran, at tuwing hapon, sabay kaming umuupo sa harap ng bahay habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Masaya ako. Dahil kahit wala na siyang kapangyarihan, naroon pa rin ang kabutihan at pag-aaruga sa kanya. Ngunit sa likod ng kapayapaang yun, may kakaibang lamig sa hangin na unti-unting nararamdaman ko gabi-gabi. Isang paalala na hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi habang nagluluto ako ay biglang may dumaan na malakas na ihip ng hangin. Napatigil ako. At mula sa bintana, nakita kong may nagliliwanag na anino sa malayo. Papalapit sa bahay. Lumabas ako at sa gitna ng dilim, unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Isang babaeng engkanto. Matangkad, payat, may pakpak na tila yelo. Ang kanyang buhok ay kulay abo at ang mga mata ay nagliliyab sa galit. Kaya pala humina ang kaharian. Nais mo bang ipaliwanag kung bakit pinili mong talikuran ang ating mundo, Iris? Lumabas si Iris mula sa loob ng bahay at hinawakan ng kamay ko at hinarap ang babae. Itim na diwata. Tapos na ang lahat. Wala na akong kapangyarihan at si Dominga ay wala nang kinalaman sa ating kaharian. Ngunit humalakhak ang diwata at ang tinig niya ay nagpatigil sa paligid. Hindi mo maaalis ang dugo ng engkanto sa iyong anak. Napatigil ako. Anak? Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Napatingin ako kay Iris. Alam niyang buntis ako. Ngunit bago pa kami makapagsalita, itinaas ng itim na diwata ang kamay at biglang lumitaw ang hangin na parang buhawi. Ang batang yan ang magiging kapalit ng nawala mong kapangyarihan at sa kanya ko huhugutin ang iyong lakas. Tumakbo ako papalapit kay Iris. Pero bago pa niya ako mahawakan, tinamaan siya ng liwanag mula sa palad ng diwata. Bumagsak siya sa lupa. Duguan at hingal na hingal. Iris! Sigaw ko ngunit napigilan ako ng isang pader ng hangin. Hindi ko hayaang kunin mo ang anak namin. Sigaw ko habang pinilit kong makalapit. Sa isang iglap, sumiklab ang paligid sa liwanag. Narinig ko ang huling tinig ni Iris. Mahina ngunit malinaw.
Tumakbo ka, Dominga. Ang gabing iyon ay naging lamanan ng pag-ibig at galit. At sa unang pagkakataon, natakot akong baka ito na ang katapusan ng lahat ng himalang binuo namin. Pagmulat ng mga mata ko, naramdaman kong malamig at madilim ang paligid. Nakahandusay ako sa lupa. At sa hindi kalayuan, nakita ko si Iris na halos wala ng lakas. Duguan, nanginginig. Ang itim na diwata ay nakatayo sa harap namin. Ang kanyang mga kamay ay nagliliyab ng bughaw na apoy. Wala kang karapatang magpatuloy, Iris. Sinira mo ang batas ng mga engkanto dahil sa isang mortal. Ang kabayaran ay ang iyong buhay. Pinilit kong kumapang papalapit kay Iris. Nanginginig at umiiyak. Huwag kang susuko. Hindi matatapos dito ang lahat. Marahan siyang ngumiti at halos hindi na makapagsalita. Dominga, ang pag-ibig natin ay hindi sumpa, kundi liwanag. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang paligid. Ang kanyang katawan ay nagsimulang kumislap. At mula sa kanyang dibdib, lumabas ang isang sinag ng liwanag na tumama sa langit. Ang hangin ay umikot ng mabilis. At naramdaman kong para bang ginigising ng kanyang sakripisyo ang buong mundo. Ang itim na diwata ay napaatras. Natatakot sa liwanag na yon. Hindi ito maaari. Sigaw niya habang unti-unting nilalamon ng liwanag ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang naglaho sa alikabok. Niyakap ko si Iris habang patuloy na lumalakas ang liwanag sa paligid. Mahal na mahal kita. Sabi ko na halos hindi ko na marinig ang sarili ko sa ingay ng hangin. Ngunit sa halip na tuluyang mawala, biglang tumigil ang lahat. Ang lupa ay kumalma. Ang liwanag ay dahan-dahang humupa. Nang tinignan ko si Iris, nakita kong nakangiti siya. At sa aking pagkagulat, muling nagningning ang kanyang mga mata. Ngayon ay mas maliwanag pa kesa sa dati. Paano nangyari ito? Hinawakan niya ang kamay ko at marahang inilapit sa kanyang dibdib. Ang sumpa ay napalitan ng panibagong kasunduan. Ang mga engkanto ay hindi kailanman mawawala hanggat may dalisay na pag-ibig sa mundo. Dahil pinili mong magmahal kahit sa gitna ng takot, ibinalik sa akin ang kalikasan ng kapangyarihang kinuha. Mula noon, muling nagliwanag ang kaharian ng lirawan. Ang mga diwata ay bumalik upang magdiwang at ang langit ay muling napuno ng mga ilaw. Itinanghal kaming tagapangalaga ng dalawang mundo, ng tao at ng engkanto. Taon ang lumipas at sa bawat gabi, kapag tinitingnan ko ang mga bituin, lagi kong naaalala ang mga salitang binitawan ni Iris noon. Masarap maging asawa ng engkanto. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa pag-ibig na kayang talunin kahit kamatayan. Sa kanyang piling, natutunan kong ang tunay na mahika ay ang pusong marunong magmahal ng walang hangganan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Huwag po sana kayong magsasawang suportahan ng channel ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Hanggang sa muli!